Yan, hello guys. Usapang tapos na ang kontrata naman to, di ba? Dapat kahit mag-extend ka, pipirma ka ng kontrata kasi para hindi ka talo. Kasi pag hindi ka nagpirma ng bagong kontrata, kahit nandito ka kasama mo, halimbawa, in-explain ko nga dun sa Balsalem. Kasi yung isa doon ayaw daw papirmahin ng kontrata. Sabi ko, pumirma ka ng kontrata mo kasi mag-extend ka pa ng 1 year. Masaya. Ang insurance mo niyan, stop din. Paano kung halimbawa may mangyari sa'yo? Pinalo ako dito. Sabi ko, hindi ako kasi ngayong November tapos ng kontrata ko. Tapos extend pa ako ng mga ilang buwan. O baka abutin pa ng 1 year. Kasi nakikiusap baga si nanay na hindi muna ako umuwi ngayong December kahit tapos na ako ng November. Ang balak ko, ngayong November, pipirma ako ng kontrata kahit di ko tapusin yung 2 years contract na doon sa kontrata. Pag gusto ko nang umuwi, uuwi ako. Gusto ko lang doon is, ang aking insurance is tuloy. Anong ang tawag doon? Active, oo. Active kasi di man natin hawak ang buhay natin, di ba? Lalo ako, lagi ako nasa kalsada, may pasok na sa 8, may pasok na si Kulit. Halos ang ko niyan, 3 beses ako magbiyahe sa isang araw, di ba? Hatid na umaga, sundo tanghali, may na din hapon. O di 3 beses ako nasa kalsada. Ang inaano ko, kaya sasabihin ko si nanay, kasi dati hindi ako pinapunta eh. Nag-4 na taon ako dito. Pero ngayon hindi ako papayag na hindi ko ma-renew yung kontrata ko ngayong November. September na ngayon. Yan, 1 buwan na lang nakapagitan tapos na kontrata ko. Nagpaalam ako, hindi pa niya ako papauwi ng December. June daw, yun ang usapan namin. Pero pipilitin ko makapirma ng kontrata kasi gusto ko ma-renew yung uwa ko. Kasi iniisip ko, paano halimbawa kung may mangyari sa'yo dito? Di ba hindi man natin hawak ang buhay natin? Ayan. Mas magandang active. Nakita ko yung kay DJ Lakwatsa sa TikTok na kahit hindi ka pa uuwi, i-renew mo ang uwa mo kontrata para active. Kasi para in case di man natin hinihiling pero talagang darating tayo dun lahat. Halimbawa, mamatay ka dito sa Kuwait. Ano na ang labas? Di nga yung pamilya mo sa Pinas. Kaya mas mabuting renewin mo ang kontrata mo kahit hindi ka pa uuwi. Pag hindi sila magbayad, kasi hihingian mo sila ng 40 KD. Ang 40 KD is may sukli pa. Mga 1.5 to KD ang sukli, ganon. Babayaran nila yan kasi may mga babayaran doon sa embassy. Oo, hindi yan libre. Yan ang ayaw siguro ni nanay nung unang sabi ko, nay, i-renew ko yung kontrata ko. Ayaw niya, dinagdagan lang niya ako ng 10. Di okay, natapos ko yung 2 years. Pero habang noon, niisip ko ba, paano kung may mangyari sa akin dito? Di walang benefits ba yung mga makukuha kang mga pamilya mo sa Pinas? Kaya mula nung nakita ko yung video ni DJ Lakwatsa sa TikTok na lagi daw dapat active yung iyong kontrata tsaka uwa. Yun, sisikapin ko ngayong first week ng November na ma-renew ko ang kontrata ko kahit hindi pa ko uuwi para yung aking insurance kung baga active pa. Kaya yung wala kang iniisip na kung may mangyari sa'yo, ganyan, kasi hindi natin hawak yung buhay natin, lalo na dito halos pag may pasok para na akong traffic enforcer 3 beses ako nandiyan sa kalsada, maghatid sundo ng mga bata, tapos maghatid sa football pagkahapon. Minsan kung saan-saan pa pupunta, diba? Hindi natin alam ang ating buhay, kaya dapat laging handa. Ayan, kakausapin ko siya. Oo. Sasabay na rin ako sa iyo. Ako na kukuha ng kontrata 3 para sabay-sabay natin ma-renew. Dapat talaga ganun ang gagawin natin. Huwag niyong hayaang hindi active ang inyong kontrata kahit hindi pa kayo uuwi kasi magtitipid sila. Pag ayaw nilang magbigay ng pera, ako magbabayad ako kahit uwa. Ang uwa is 8 KD. Di active na yon para
in case na may mangyari, hindi kawawa ang pamilya sa Pinas. Ganun dapat. Naranasan mo maganda. Ellen, Mag-anay. hindi, wala akong kaming palayan eh. Nyugan, magkupra. Kopra. Iba pala. Pagka umuwi nga ako ng Pinas, magtutulong na lang ako doon magkupra. Ganun guys, dapat. Kasi ang amo ko naman, yan si nanay, mabilis lang naman yung kausap. Makaintindi siya, lalo na pag sinabi kong ano. Para saan ba yan? Nakain ka na rin. Benefits namin. Oo naman, kala mo sa akin. Ito yung... Galunggong yan, na prito. Maritisan kami dito eh. Napag-uusapan yung kontrata. Malapit na din. December ka, no? Ano kang pecha? 30. Oh, may 31. ilalagay mo dun sa kontrata mo, transfer. Kasi transfer employer ka eh. Di ba? Ganon? Oo, may pilian yun. Chichikan mo lang. Kami, renew lang kami. Ikaw transfer. May nakalagay yan doon. Tapos, pagka ganon, kunin mo na yung ano mo doon. Di ba nandun pa yung passport mo sa matanda? Dapat sa'yo na yun. Baka malay mo, binigay na kay tatay. No? Baka nakatago. Kaya? Baka nakatago sa ano nila eh. Nandiyan sa vault. Pero ang passport ko nasa akin. Naray ka? Oo, kasi hiniram ko kay nanay nung gumawa kami ng ano ba yun? Kay ate din yata yung kanya. Gumawa ako ng GCash dito. Oo. Hiniram ko. Hindi ko na sinauli. Dito yan na-renew. 10 years yung valid niya. Passport ko. Ano yan siya? 2030 to matapos. Ma-expire. Dito yan kasi si tatay nagsama namin sa ano? DFA dito. Diba? Meron pala din dito ganun. Oo. Pag nag-expire dito ang passport mo, dito mo yan re-renew. 10 years ang valid. Maganda nga. 10 years din sa atin. Hindi yung sa akin kasi dati 5 years lang. Ah. Inabutan ako ng expire. Ah. Kaya yun, dapat active always sa mga ano dito. Documents. Oo, mga anting papeles. Mag-ayaw at sa gusto nila kasi kung walang kontrata, wala akong pipirmang kontrata, mag-antay lang ako sa June ng, di ba June ako daw papauwiin. Hindi ako niya tataasan ng sahod. Hindi yan magtataas ng sahod. Totoo. Dapat, pag may kontrata ka, kasi tatanungin ko, Nay, magkano ang sahod ko? Start ngayon. Alam nga naman, nagpirma na ako ng kontrata sa November, tapos June pa ako, magsabi siya pagbalik tataasan. Hindi man pwede yun. Yeah. Hindi na Kasi yan pabalik. yung nakalagay sa ano na eh. Oo. O kasi pag ano, kakausapin ko naman si nanay pag nagpirma ako ng kontrata. Kasi yun nga, ang gusto ng ate ko naman, nag-usap naman kami, pag graduate na daw ng anak kong panganay, ako umuwi. Kailan ang pang-graduate? Tapos na siya sa 2025. Oo, isang taon. Isang din next year. 4th year niya siya next year. 2026 kayo. Butik na yan. Dapat nandun ako sa graduation ng anak ko. No. Diba? Itapat mo doon. Ang iniisip ko naman niya, di ba ang graduation na sa atin ay ano, mga March na ganun, binalik na, hindi na June, ay hindi, di ba? June, July. April, March. Hindi ka na naman papayagan nun kasi Ramadan. Pwede, January, ako umuwi. Kaya ganun. Bago dumating ang Bago Ramadan. dumating ang Ramadan. Tapos, kukuha na ako ng kapalit ko dito. Kasi, stay na ako talaga dun sa Pinas. Nag-uusap pa kami ng asawa ko. Basta yun ang sabi ng auntie ko, umuwi ka pag graduation ng anak mo. Bahala na. Basta gusto ko na mag-for good. Gusto ko nang makasama yung aking mga anak. Para nandun na ako sa bahay. Nagtatayo na lang ako kahit maliit na tindahan, bantay-bantay habang nag-aasikaso sa mga bata. Marunong naman ako magluto-luto. Almusal, ulam, magluto-luto ka doon, di ba? Bibili nga ako mga gamit pala dito para pagka nagtinda-tinda ka doon. Mas sabi nga, mas okay kasamang pamilya. Dito nga, sumasahod ka nga, Jesus. Kulang din naman. Wala din naman. O, ikaw, may tira ka ba ngayon? Wala. Ganun nga. So, ano? Wala na. Talaga ang sahod ay ano. Walang labis, walang kulang. Saktuhan lang palagi.
Ano, so kulang pa kasi syempre may mga gusto din tayong bilhin. Oh. Oh, wala din naman. Utas ang sahod, wala din namang matitira. Ano ba yan? Kung ang sahod sana natin ay 200 KD, oh, pwede mo pang itago ang 50 KD, ano? Oo. Kaso wala. Ang sahod ko dito is 140 KD. Mababa ang palitan ngayon, 180 to 183. Pumapatak lang na 25,000. Kulang pa. Siyempre, pag dito, bibili din kami ng kape, sabon namin, shampoo, Colgate, bawas na bawas. Tapos katulad ko, nabili ako ng minsan may gusto kong kainin. Wala dito. Oo. Tapos yung bigas nila dito, gusto ko minsan yung ibang bigas kakainin ko. Egyptian rice, masarap kasi. Para siyang bago. Hindi katulad ng bigas dito na sa kanila. Stock yan. Oo. Mas tapos ayaw ko yung masyadong hindi dry. naman dito bigas, may mga hayop. May mga Maliliit na, nilalagyan niya ng asin. Pag binabad yan sa tubig niya ate, lalagyan ng asin. Na ibabaw niya ng mga uod-uod. Pag nakita mo doon sa kabila po, pagkakadaming mga minsan yung bagong salin ni Panot dyan sa drum, ilalabas yan, ibibilad na ibabaw yung mga uod Parang hindi uod, tingin ko doon, parang mga maliliit na hipis pate. Hindi, mga uod yan na maliliit. Sa stock kasi yan. Stock. Kaya, puta, lalo na Hades. Oo. Puta po, Kaya dapat yan hugasan mo talaga siya ng mabuti. Sabi ko, tinawag ko ng matanda, Mama, pagkadaming uhod. Putik na yun. Binibilad lang yan, nag-aalisan yan. Nag-aalisan nga, mainit Oo. Tapos yung same. Oo. Nilalagay niya na sa cake. Luluto siya ng cake. Nakita ko na galaw yung uhod dun sa cake. Putik, sabi ko, Mama, may uhod ko. Dinalis niya agad. Sabi niya, no choice ka na, Mama. Kasi halo na lahat dyan sa cake. May mga uod talaga dito, kasi. Kaya dapat hugasan mo. Yung bigas na binili ko, walang yun, malinis. Ay, puti-puti naman yun. Egyptian rice. Maliliit lang buti. Magkano ba yan? 2 KD? 2 KD, 2 kilos lang. 2 kilos ba yun? Oo. Bumili ako ng bigas ko, 2 KD. Pero bihira naman ako magsain kasi noon. Kaya, pag tipid lang. Pag gusto ko lang kumain ng kanin, yun lang. Kasi pag mas busdiyay ang luto, nakain naman ako nung sa may Rubian lang. Yan, ganun na lang lagi. Tipid-tipid, tiyaga para makatulong sa pamilya. Ganun ang buhay ng OFW. Baba na tayo, baka tayo hanapin na.